pasukan nga po, uso na naman ang hawaan ng ilang sakit gaya po ng ubo, sipon, lagnat at higit pa sa lahat, dengue. Paano nga ba maiiwasan ang mga ito? Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Fresh na fresh. Hi, Doc. Good morning. Good morning, Mami Dis. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, mga kapatid. Good morning, mga kapatid. Mahalaga pong malaman natin kung ano nga ba ang mga dapat bantayan para masigurong ligtas at healthy ang ating mga anak sa pagpasok ng klase. Kaya naman, para ipaliwanag sa atin ito, makakasama natin ang General Pediatrician na si Dr. Caitlin Blay Nair. Good morning, Doc Kate. Good morning po. Good morning, All the way from everyone. Batangas, no, Doctor? Yes. Thank you, Doc. Anong oras ka Yes. nagbiyahe? 3 a.m. 3 a.m. Naku, Yes. maraming salamat for coming. This is Yes. actually a good discussion dahil nga po, unang araw ng pasukan sa Yes. ilang mga paaralan ngayon, lalong-lalong na sa mga pampubliko nating paaralan, importanteng malaman natin paano ba maprotektahan ang ating mga anak, ang ating mga estudyante. No? Yes, totoo yan, Mami Dims. At saka, syempre, kapag pasukan na, nandyan na naman yung nagkakahawaan ng Yes. sakit. Ay, totoo. Lalong-lalo na kapag tag-ulan. Ngayon, ang tanong namin, Doc Kate, ano nga ba yung mga karaniwang sakit na nakukuha, lalo na kapag nagsisimula ng magbalik eskwela ang mga bata? Okay. So, good morning everyone. Ako po ay meron din pong anak na 5 years old. So, very relate din ako dito sa topic na to. So, usually po, ang mga sakit po na nakukuha, sipon, ubo, lagnat, tsaka even dengue po. Yan yung mga common na sakit na nakukuha. Oo, at ayaw na ayaw natin yan. Di ba, Doc, alam mo naman ako, addict ako pagdating sa mga mosquito repellent. Kasi nga, alam ko na yung dengue, mahirap talaga yan na, lalong-lalo na pagka biglang nilagnat, tapos isipin mo, wala lang yon. Tapos biglang grabe na pala, Yes. naglabasan na yung mga rash. So, very, very important that we're very mindful kung Yes, saan agree. naglululusot ang ating mga anak and how to protect them. Pero bakit nga ba mas nagiging karaniwan na daw po yung mga sakit tulad ng ubo, sipon, lagnat at dengue sa mga kabataan ngayon? Okay. So ito po, mas nagsa-start po kasi siya yung dengue sa mga tuwing umuulan kasi nagkakaroon po ng mga stagnant water or naiipon na tubig sa mga mga places na doon po nagbi-breed yung mga lamok. And then yun, pag nakagat ka ng lamok, nagkakaroon, not everyone naman, pero minsan may kasama po na dengue. And of course, yung mga viruses and bacteria, mas nagtathrive po kasi ito kapag po ang areas po ay damp areas or yung mamasa-masa na areas. So from there, mas mabilis po siyang kumalat. That's right. Kasi 'di ba yung mga ano na yan, katulad ng mga plantera, Yes, and mga sa mga plantita. schools, kadalasan meron yan, 'di ba? Na Yes. parang mga different mga vase, Yes. mga Yes, agree. containers. At saka hindi biro ang dengue, Mami Dims, no? Kasi minsan deadly din talaga yan. Yes, nakamamatay din At talaga. saka siya. naranasan ko magkaroon ng dengue nung nag-aaral pa ako ng medisina. Oo. Tapos eto na nga, Doc. Ano naman yung mga karaniwang sintomas na dapat bantayan ng ating mga magulang? Okay, so ang mga simptomas or yung mga common viruses ngayong pasukan na manonotice nyo na pag meron ng anak nyo is usually pagiging matamlay ng bata, nawawalan po sila ng ganang kumain, sumasakit yung lalamunan, tapos pati yung mga kasukasuan, nagkakaroon ng lagnat, tsaka dire-diretso po na sipon tsaka ubo. Okay, Doc, pagka ganito, kailan ba talaga kaming mga magulang or tayong mga magulang kailangan maalarma na at dalhin na sa doktor ang mga anak natin kung meron silang ubo, sipon, or lagnat na nararanasan? Usually po, I advise kapag yung 0 to 2 years old, yung maliliit na kids po, mas better agad-agad madala po sa doktor. But why? Ayun. Why is that? Kasi sila po yung nagde-develop pa lang ang immune system nila. So it would be better na ma-check up ng doctor. And then sometimes kapag nagbigay ka ng gamot or nag-self-medicate, baka hindi tama yung gamot na inumin ng bata. And then kapag bigger kids naman, usually pag 3 days na nagfi-fever, di ba, Doc? Ayun, mas better din po na ma-check po sa sa doctor. Ayan, very important talaga. Kailangan ipa-check yung bata. Oo. Ano? Tapos eto, Doc, di ba meron silang sinasabi ng mga early warning signs ng dengue? Pwede mo bang sabihin sa amin, Doc, kung ano nga yung mga ito? Okay, so usually abdominal pain, tapos tuloy-tuloy po yung lagnat kahit nagpaparacetamol na, dire-diretso pa rin yung lagnat, pananakit ng joints, yung mga kasukasuan, pagsusuka, pagdudugo ng ilong, ng gums, tsaka minsan rashes din, lumalabas na din ang rashes, tsaka very matamlay po ang bata. Oo. Yun. Dok, paano naman
natin maiiwasan yung pagkalat ng mga sakit na ito, lalong-lalo na sa eskwelahan, yung mga pampublikong lugar? Is there a way for us to make sure na hindi madapuan ng ganitong sakit ang mga anak natin? Or dapat ba we do preemptive measure and do something about it first para kahit saan sila pumunta, protected sila? Tama naman po. Yung sa preemptive measures, I guess, mas better po na maturuan yung kids natin ng proper hygiene. Yung sa bahay pa lang, turuan mo siya ng proper hand washing, lalagyan mo na ng insect repellents before going to school. So yun yung on our part as moms, pwede natin po siyang gawin. And then sa school naman, pag nasa labas na po ng bahay, ayun pa rin, proper hand washing. Kung wala namang available na yung gripo tsaka sabon, yung mga spray, sanitizers, alcohol, di ba? Tapos turuan din natin ang bata na magtakip ng mouth tsaka ng ilong kapag nag-hatching, pag nagsisneeze sila, or kapag may cough or colds, tatakpan yung bibig para hindi kumalat din po yung viruses. And then kapag may sakit na din po, sana hindi na din muna papasukin yung mga kids kasi sa magulang ito na paalala. Yes, kasi sometimes may mga parents na syempre gusto nyo na perfect yung attendance sa school, but at the same time, let's be mindful din doon sa ibang bata na pwedeng mahawahan po ng sakit. And of course, very important din po yung complete yung vaccinations. So sa centers, free naman po yung bakuna, usually until 1 year old. And then after that, meron din pong mga booster. So very important na nagbo-booster din po ng mga bakuna. Okay, so magandang mga paalala yan, Doc, lalong-lalo na ngayon, no, na yung ating mga bakuna, make sure na up-to-date yan. Meron kasi kadalasan ng mga schools na hindi na masyadong nagre-require, diba, ng records. Pero meron din na nagre-require talaga ng medical records para ma-up-to-date din yung mga teachers. Wala siyang bakunang ganito, pwedeng i-remind. And also yung pagiging responsable natin as parents. Kasi I cannot stress enough po how it's so important na tayong mga magulang, minsan sa kagustuhan natin na maging maayos ang record ng mga bata. Grabe, puro plema na, puro Tumutulong yung sipon. Tapos tumutulong na yung sipon. Paano kung nag-school bus yan? Di hawa-hawa na sila lahat ng mga... So maging po tayo, maingat at maging mamalasakit, no? Hindi lang sa mga anak natin, kundi para sa iba din. Sa ibang bata din. Kasi diba, guilty tayo dyan, diba, Doc, yung parang, bakit naman pinapasok ko ng magulang? Grabe, yung ubo na nito. Diba? Lalo na yung mga chicken pox, nakakahawa talaga. Please naman. Tsaka yung foot and mouth, diba, nakakahawa din yan, Doc? Minsan lumalabas din yan ngayon, Yes. Pero sabi nga nila, diba, Mommy Dames, prevention is better than cure. Agree. Ganun. Pero eto, Doc, punta naman tayo sa bakuna. Ano naman yung mga bakunang makakatulong na pandagdag protection din para sa mga ganitong klaseng sakit? Okay. So yung mga common vaccines po na very important, actually all vaccines are very important kasi itong mga bakunang ito, backed up naman siya by science and research. And itong mga diseases na ito din, parang kumbaga na-eradicate na siya before, kaya na-imbento yung bakuna. So wag po tayo matakot na magpabakuna. So ang mga ilan pong examples ng vaccines na very important, yung 5-in-1 or yung pentavalent, ito po ay protection laban po sa tetanus, diphtheria, pertussis, H. influenza B, tapos yung pneumococcal or yung PCV na vaccines, very important naman po siya to prevent pneumonia, blood infections, and even yung bacterial meningitis or namamaga yung utak. And then yung flu vaccine, of course, para sa trangkaso. So ito po every year dapat nagpo-flu vaccine. And yung Japanese bee encephalitis na vaccine, protection din po siya laban sa kagat ng lamok na naaapektuhan po ang brain. Kasi syempre pag brain na ang pinag-usapan, 'di ba, mahirap na maka-recover kapag gano'n. Agree, Doc. Ay, alam mo, Doc, dami-dami pa nating katanungan kasi lalong-lalo na ito ay talagang very relatable sa ating mga kapatid ngayon na nanunood. Yes. Dahil sobrang maulan ngayon, pag umuulan, kalakip niyan ang nagkakasakit ang lahat. Yes. Hindi lang mga bata, pati ang mga magulang. So, thank you for being here, Doktora. I super appreciate na ang aga-aga po ninyong umalis ng Batangas. Pero sabi nga natin, you won't know. I'm sure you're helping and saving so many lives today just by being here and telling us all about the awareness ng mga sakit ngayon. So, Doc, thank you so much for coming. Any social media accounts? Okay, the Pedia Kikay Mom. Ay, cute The naman! Pedia Kikay Mom. So again, that's the Pedia Pedia Kikay Yes. Mom. Yes po. Kikay, babae ba yung anak mo? Yes. Kikay din ba siya? Medyo. Getting there. Mas Kikay yung cute. mom. That's okay. How do you pronounce your last name, Doc? Blay na ear. Blay na Ear. Yes. Galing. Maraming salamat, Thank you. Doktora Caitlin Blay na Ear
Dr. Richard Opagadiaza. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.